kalokohan na ito ay barya-barya lang. Barya-barya, umabot ka ng 11 digit. Okay, ano pa yung pag-uusapan natin mga ka-GP? Medyo tumatagal tayo ngayon ha. Masarap ng talakayan. Eto, pag-usapan din natin. Etong si Vico Sotto mga ka-GP Natics na tinawag po na sinungaling etong mag-asawang Diskaya. Pumalag ang mayor na nagtuturo po sa kanila. Alam naman natin mga kababayan na talagang etong si Vico Sotto ay number 1 po talaga na talagang opposed ito dito sa mag-asawang Diskaya. Dahil nga sa mga nakikita nila na nagpayaman ng gusto itong mga ito, nagyayabang sa social media, nagpa-interview kila Julius Babaw at Corina Sanchez. Pero ngayon, mga kababayan, kaya ba nilang ipagsinungaling yung napanood natin doon sa TV, doon sa interview na yon at doon sa mga sinasabi nila ngayon na maliit lang daw? Ito ang sinasabi ni Vico Sotto. Oy, nawala yung kay Ay, ito pala yon. Ayan, mga kababayan. Ito ay na-topic na rin natin kanina pero babalikan ko lamang kasi marami po talaga yung mga binabanggit doon. Puro mga kongresista, walang senador. At grabe po yung kanilang pagsisinungaling mga ka-GP ng mag-asawang Diskaya na to. Sabi ni Vico, ito galit na galit siya. Obviously, there are congressmen, okay? DPWH officials and contractors who are guilty. But the spouses Diskaya are clearly angling to become state witness. Nakita nyo kung paano sila kampihan na parang sila pa yung biktima ng mga senador natin? Like what I've said, mga ka-GP, ay sinasabi ni Bato na dapat mag-ingat kayo. Maglagay na kayo ng bullet proof sa inyong mga sasakyan. At parang timing pa na magagamit nyo na ngayon yung mga sasakyan nyo dahil pwedeng-pwede nyo na itong mag-iba-iba kayo ng mga sasakyan para hindi kayo masundan. Diba? Mga kababayan, bakit mo gagawin na ito mga tukampihan mo samantalang ito nagpapakasasa sa pera ng taong bayan? Bilyones ang kanilang mga pera. Samantalang tayo, binabaha. Tapos hindi ba nanonood ng balita itong mga senador na to na napakakupal? Samantalang itong mga to, maliwanag na sila ay may maling ginagawa sa pagbasa dun sa kanilang affidavit na tinatanggap nila yung mga offer ng mga kongresista para lang makakuha sila ng mga project, mga kababayan. Kasi pag sinundan mo yon, yung Agos na yon, hindi ka po biktima dito. 'Di ba? Sinundan mo yung Agos eh. Kinain mo yung sistema. Hindi ka biktima dito. Isa ka rin sa nagpapalaganap ng katiwalian. Para di sila makulong, we know they are capable of lying. Just go back to their campaign period videos and posts. Today, in the Senate hearing, I noticed many inconsistencies in their statement. Yung pinaka-obvious na lang munang halimbawa ng kasinungalingan, sabi ni Mr. Mind Curley, 2 to 3% lang ng contract cost ang kita nila kada project. Yari ka! Swerte na daw kung 5% sa ibang project, lugi pa daw sila. Wow! Diba? Kung lugi ka dyan, mga kababayan, eto, lagi ko rin sinasabi. Kasi meron akong isang kakilala. Sabi niya, alam mo to, wala ako talagang kinikita dyan eh. Sa tricycle. Oo, wala akong kinikita dyan. 50 pesos lang kinikita ko kada araw. Anak ng baka, mga kababayan, isipin mo yan ha. 50 pesos kada araw. Magtsatsaga ka sa pagta-tricycle araw-araw. Okay lang kung mag-isa ka lang. Pero kulang pa rin yan, 50 pesos.
'Diba? Tapos mananatili ka na nagta-tricycle. Kung hindi ka kumikita dyan, benta mo tricycle mo, maghanap ka ng ibang pagkakakitaan. Dito rin, parang ganito din. Mga kababayan, lugi daw sila. Lugi ka na, tapos pinagpapatuloy mo pa rin? Sino pinagluloko na itong mga to? Lugi ka na, pinagpapatuloy mo pa rin, pagod ka. Diba? Tapos mapagbibintangan ka pa. Halatang sinungaling eh. Sabi ni Biko, taliwas ito sa statement nila sa isang interview kung saan sinabi nilang bilyonaryo sila at nasa 11 digits na daw ang pera nila, meaning at least 10 billion. Diba? 10 billion. Dahil paano ka magiging bilyonaryo na ganon sa 2 to 3% profit? Tama nga naman. Mga kababayan. Oh, paano ka makakakuha? Kahit siguro ilang taon eh. Kung 2 to 3% lang, kung ang profit at tingnan nyo, ang kontrata halimbawa 3, kagaya yung pinakita ni Congressman Leandro Libiste, di ba? Nung siya po ay nung siya po ay sinuhulan, 3 yung project yon, worth 104 million, 3 project. 3, hindi ganyan. 3, mga kababayan. Ang binigay sa kanya is 1 tama ba? 3 million and something, 'di ba? Yung binibigay dapat sa kanya. Mga kababayan, 3 million. Ilang project pa bago ka makakuha ng 1 bilyon. Kailangan pagkadami-dami ng mga project bago ka makabuo ng 1 bilyon. Meron na silang 10 billion. Oh. Ibig sabihin, 2 to 3%? Hindi mo talaga kakayanin makapag-ipon ng ganun. Kaya malayo sa katotohanan. Diba? Malayo sa katotohanan. Hindi ko alam kung umiiyak ba to, tumatawa, pinagtatawanan lang ng mga senador. Oh. Presidente na mismo ang nakakita sa ghost project nila. Sinong gagawa ng ganoon? Kalaking krimen para sa 2 to 3% nakita. Kayo, kaya nyong gumawa ng ganong krimen? 2 to 3% lang? Tapos kayo ang mapagbibintangan pagdating sa dulo? Of course, di mo gagawin yon. Mga kababayan, kailangan kikita ka ng pagkalaki-laki. Yung tipong kaya mong tapalan lahat ng mga taong hahadlang sa'yo. Diba? Oh, the challenge is now to sift through the half-truths and attempts to mislead us, not only the spouses Diskaya, but of everyone involved. Nakita nyo rin. Nakita nyo din. Yung mga sila, doon. Si Henry Alcantara. Ano sinabi ni Henry Alcantara sa isang interview, mga kababayan? Lalabas din ang katotohanan na wala akong kasalanan. Oh. Sino ba tong K2 Tero na to? Yari ka! Yari ka tuloy. Hindi ko nabasa yung mga Oh. Yung contractor ng Sagip Party List ni Marcoleta hindi binayaran yung isang hardware sa Isabela. Ngayon tuloy halos bumagsak na yung hardware na custom. Oy, grabe naman yan, Froilan. 20% totoo, 30% instruction ng Senado at 50% kasinungalingan. Ikulong na ang mag-asawa na yan. Hindi. May mga totoo doon sa part na mga sinabi nila, yung bandang una ng kanilang affidavit. Totoo yun. Pero mga kababayan, ang problema kasi dyan, bakit nawala? Anong timeline yung nakapag-usap sila doon sa DPWH nung lumipat sila doon from the government projects tapos napunta doon sa DPWH project? 'Di ba? Oh.
Si Duterte daw iyakin sa ICC hindi makakuha ng release. Hindi naman talaga. Ay, salamat Ardayan ha. Sige, bugbugin nyo yan si K2 Tero. Itong mga mag-asawang diskaya na to, wala nang mangyayari sa inyo. Kasi kitang-kita naman is, talagang scripted, di ba mga kababayan? O, tingnan nyo, tumatawa. Napapatawa na siya ngayon kasi nabigyan na to ng ng go signal. Okay. Kasi hindi ka tatawa dyan nung una, kitang-kita nyo yung kung paano mga kababayan di ba? Halos himatayin na itong si Sara Diskaya pero ngayon nakakatawa na. Malamang to meron silang kasyunduan. Sige, ililigtas namin kayo. 'Di ba? Kasi ganyan yung sinabi ni Marcoleta Liligtas namin kayo pero magturo kayo. Para ngayon, iba yung nila ni Marcoleta. Yung usapan nila. O sige, ituro nyo si Martin at Saldico. At sigurado ililigtas namin kayo. Ako naniniwala hindi si Bongo, si Aimee. Diba? Ayan. Lantaran na nagsasalita si Vico Soto na yun daw ay pawang kasinungalingan. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Maiba lang tayo at iligaw muna natin